Sa dami ng revelasyon na nanganak pa ng mas maraming tanong. Una na dyan, totoo kaya na Chinese talaga si Mayor Alice Guo? Importante yang itanong dahil si Mayor Alice na walang record dito sa bansa ang siyang naging instrumento para makapasok ang napakalaking kumpanya ng Pogo sa Pilipinas na ayon sa Intel ay sangkot naman sa hacking at surveillance activities lalo na sa mga government websites. Ayon mismo sa mga taga-Bamban, bigla na lang lumutang ang pangalan ni Mayor Alice Guo nung eleksyon noong 2022. May nakakakilala kaya talaga sa kanya, sa sarili niyang bayan? Mayor Alice was catapulted to power in a small town in Tarlac. But does she have the public records that will undoubtedly establish her identity as a Filipino national? Kung yung iba sa atin, hirap na hirap kumuha ng national ID dahil kulang sa papeles o kaya nadidelay sa paghahanap ng trabaho dahil hindi makakuha ng school records. Ikumpara natin yan kay Mayor Alice, base na rin sa hearing kahapon. Dahil siya nagkaroon ng negosyong babuyan, naging incorporator sa isang complex at higit sa lahat, nakapag-file ng candidacy kahit manipis ang mga dokumento niya. Natuklasan natin na wala siyang hospital record of birth. Kahit mga dokumento na pumasok sa kahit anong school, wala. Ang meron tayo ay ito, Certificate of Live Birth. Dito naman, Filipino ang nakalagay na nationality ng tatay niya. Pero sa dokumento ng embroidery business, Chinese ang nationality na nakarecord. Meron din tayong kanyang registration ng live birth, pero delayed registration. At sa kakatanong nga natin kahapon, inamin ni Mayor Alice na Jian Zhongguo pala ang totoong pangalan ng kanyang ama. At yung Angelito Guo ay Filipino name lang daw. Ano't anuman, ni-request natin kahapon ang SALN at SOSE ni Mayor Alice. And I hope these documents would give us a clearer view of her real identity, or at least the identity she wishes to put on Philippine record. Maaari rin nating mas tuklasin pa sa mga susunod na hearing. Si Mayor Alice ba at ang mga tulad niyang may mga mahiwagang nakaraan ay mga asset na pinapasok ng China sa ating gobyerno para magkaroon sila ng mabigat na impluensya sa politika sa Pilipinas? Marami ng ibang kasong ganyan sa ibang bansa, kaya hindi na ito bago at dapat nating imbestigahan. Pagsisikapan nating masagot ang mga tanong na ito, lalo na sa mga susunod na hearing pa rin, para na rin sa kaalaman nating mga Pilipino. Salamat po. First question from Ma'am Gonzales. Hi ma'am, good morning. Ma'am, yung po nire-raise ninyo about kay Mayor Alice Guo, ano po yung banta nun or dangers nun if mapatunayan nga natin na Chinese siya and you parang isang allegation is tinanim siya sa Pilipinas? Kung mapatunayan namin na ganyan ang sitwasyon ni Mayor Alice, kumbaga level up yon sa mga nakakaalarma ng mga kaso, halimbawa dun sa mga naunang raid ng Pogo Hub, na yung mga Chinese na nagtatrabaho doon ay may hawak na mga Pilipinong ID at dokumento mula SSS to BIR to PhilHealth IDs. Tapos level up din yan kung sakali sa mga kaso halimbawa ng mga Chinong na-apprehend ng ating embassy sa Bangkok, mga Chino pero may hawak na Philippine passports at Philippine
birth certificates. Level up yon sa mga kaso ng mga dayuhan dito man sa Hi, ma'am. Good morning. Ma'am, yung po nire-raise ninyo about kay Mayor Alice Go, ano po yung banta nun or dangers nun if mapatunayan nga natin na Chinese siya and parang isang allegation is tinanim siya sa Pilipinas? Kung mapatunayan namin na ganyan ang sitwasyon ni Mayor Alice, kumbaga level up yon sa mga nakakaalarma ng mga kaso. Halimbawa, dun sa mga naunang raid ng Pogo Hub, na yung mga Chinese na nagtatrabaho doon ay may hawak na mga Pilipinong ID at dokumento mula SSS to BIR to PhilHealth IDs. Tapos, level up din yan kung sakali sa mga kaso, halimbawa ng mga Chinong na-apprehend ng ating embassy sa Bangkok. Mga Chino, pero may hawak na Philippine passports at Philippine birth certificates. Level up yon sa mga kaso ng mga dayuhan dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa na nakakapakinabang sa mga karapatan at benepisyo, social protections na dapat ay para sa Pilipino o di kaya ay under false pretenses bilang mga di umanong Pilipino gumagawa ng mga krimen o illegal na activities dito o sa ibang bansa gamit yung mga sagrado nating dokumento ng identification at miyembro sa iba't ibang institusyon bilang mga Pilipino. Kasi kung mapatunayan na yan din ang naging ruta ni Mayor Alice, wow! So hindi lamang binabastos yung integrity ng ating mga institusyon na nag-i-issue nitong mga dokumento ng identification, mapapatunayan kung sakali na ginamit na ito upang magkaroon ng foothold. Una sa local economy natin dito sa Pilipinas o kahit dyan sa Bamban sa pamamagitan ng ganitong mga kung sakali fraudulently held Filipino identification documents na kapag bukas ng isang napakalaking Pogo Hub dyan sa Bamban, halos 8 hectares ang laki, 36 buildings ang nakatayo at may mga kapansin-pansin, mga pambihirang mga features na buildings at nakapag-file pa ng Certificate of Candidacy, nakatakbo at nanalo bilang isang Pilipino, bilang isang local government official. So, kung mapatunayan namin na ganyan ang sitwasyon, ang bigat talaga ng implikasyon. And last but not the least, kung mapatunayan pa yung mga iniimbestiga ngayon ng iba't ibang intel agencies ng ating gobyerno, yung anggulong may surveillance at mayroong hacking activities dyan sa Pogo Hub sa Bamban, maitatanong, yan ba ay isang matagal nang ipinlano at inilatag na plano gamit ang di umanong kunwaring Filipino identity ni Mayor Alice para magkaroon ng isang foothold pati sa ating political at lumalabas national security sector. Din lang po sa issue ni Colonel Buyakaw. Yes. Yesterday, you mentioned na nirelieve siya sa pwesto. Yes. Nagkaroon na po ba ng linaw kung bakit nangyari to? And would you assume, like from an outsider, parang meron bang pinagtatakpan kaya inalis siya bigla dun sa pwesto niya? I can't firmly assume yet, pero talagang nakakatawag ng pansin at duda yung timing at saka yung sequence of events. Pagkatapos ng isang matagumpay na raid na ang yaman-yaman ng naipakitang na raid at napaka-custody ng PAOK sa tulong ng Police Colonel Ian, sa halip na gantimpalaan siya sa loob ng PNP bilang isang professional na police officer, bakit tila hindi kinilala yung kanyang magandang trabahong ginawa, mabuting trabaho
naparusahan pa dahil tinanggalan pa ng kasalukuyang posisyon at inilipat bigla sa ibang lugar. Pending pa rin ang query ko sa CIDG tungkol sa naganap na iyon at pending din ang tanong na iyon. Inulit ko sa kanila paglabas ko sa hearing dun sa pumalit kay Colonel sa kanyang kasalukuyang tungkulin. Last na lang po for me. Meron na pong investigation na possible na si Mayor Alice ay protector nung Pogo Hub na yun. Do you think meron pa pong ibang mga government agencies or government officials na nakatulong po kaya ang tagal din lang nakapag-operate? Thank you po. Well, yun yung isang implikasyon na kailangang imbestigahan pa kung ma-establish namin na dubious nga yung legal status ni Mayor Alice Guo sa lahat ng kanyang mga involvement so far. Kung meron pa bang ibang mga local government officials tulad niya o potential local government officials na di umano ipinapapasok at piniplace ng China dito sa ating bansa para makamit yung ganyan at iba pang mga layunin. Kaya't naitanong ko nga, Pogo lang ba? Scam hubs lang ba? Human trafficking lang ba? As bad as all those already are? O merong pang ibang long-term din at sinister at nakapipinsalang layunin ang ganitong modus na pati yung national security ng ating bansa ay sangkot na rin. Yung unang tanong nyo, sorry? There was another part nung unang tanong na na-miss kong I was working backwards. Nagsalita rin kahapon sa hearing ang taga Department of Justice, tama ba? Was it DOJ here on my left? Na nagkaroon ng task force, kanilang inimbestiga itong iba't ibang mga aspeto pagkatapos nung raid, nagsumite na sila ng kanilang DOJ ba? DILG? It was DILG, opo. Dahil nilinaw nga ulit nila na wala silang kapangyarihan sa ilalim ng mga kasalukuyang batas magkaroon ng disciplinary action or kahit pa nga a certain kind of investigation sa mga possibly erring local government officials. Pero nagbuo ng task force si Secretary at nabuo na nila yung kanilang mga findings at recommendations at kanilang isinumite sa Office of the Ombudsman na isa sa mga constitutional bodies natin or government bodies na pwedeng magpataw ng ganyang klaseng disciplinary action. At nasabi naman nung resource person mula sa DILG kahapon, si ASEC Attorney Benitez, opo, na meron talaga silang findings of possible administrative and criminal violations na maaring mag-subject sa ilang mga local government officials ng Bamban sa pagpaparusa at may mga rekomendasyon sila. At nasabi din naman nila na isa sa mga local government officials na kasama dun sa kanilang findings at recommendations ay walang iba din nga kundi si Mayor Guo. Good morning, Ma'am Victoria po. Morning. Ma'am, I'm curious lang, what was going through your mind during the hearing yesterday nung naririnig nyo na homeschooled si Mayor Alice, na at 17, sinabi nyo 17 years old na na-register yung birth niya? Yes. Well, kaduda-duda na naman. Sabi niya, homeschooled siya, elementary hanggang high school, pero hindi niya masabi yung homeschool provider. Sorry na lang, naging homeschool parent din ako, kaya alam ko, ang bawat estudyante at magulang na nag-homeschool ay meron kaming homeschool provider. So, bakit hindi niya alam? Ang nasabi lang niya ay pangalan ng kanyang tutor. Nagkamali pa nga na tutor daw. Sa homeschooling nga, magulang ang pangunahing nag-homeschool. Tapos, delayed ang registration ng kanyang birth. So, bukod sa walang hospital record of birth, dahil sa bahay daw siya ipinanganak, na hindi naman niya masabi saan yung bahay na iyon, kung saan sila ipinanganak,
ang registration of birth niya sa ating PSA ay 17 years late. Dahil 1986 sila di umano ipinanganak, registered ang birth noong 2003. So, pending pa rin yung tanong ko sa kanila, bakit? Bakit ganyang ka-late? Hindi na naman nila masabi kahapon. Nakakatawag pansin yon dahil apparently, sa research namin, sa ibang mga bansa, may ganyang ding modus. Sa mga ipinapasok na mga dayuhan, eventually, doon magpapanggap na local, na national doon sa bansang iyon. And then may gagawin na iba't ibang gawain na yung iba ay hindi po kanais-nais. Kaya importante yung pending na tanong kong iyon kay Mayor Guo. And then, ma'am, you mentioned yung hacking of Yes. government sites na na-trace sa Baofu. Can you elaborate lang po? Anong sites ang na-endanger if you're at liberty po? Well, ongoing pa ang investigation ng mga iba't ibang intel agencies tungkol dyan. Basta't nakaka-alarma na, nakaka-raise talaga ng serious concern yung isang anggulong iniimbestiga nila na baka may ilan sa mga, kamakailan lang iniulat ninyo sa media na hacking operations laban targeting yung mga government websites natin na posibleng yung ilan doon ay nag-emanate mula mismo doon sa Bamban. Ma'am, on another topic lang Apo. po. So recently po, Chinese embassy claimed na there was an conversation recording between a personnel from Chinese embassy and AFP Westcom regarding doon sa kiniklaim nila na new model na allegedly nag-agree yung government. So we're still asking right now if they will provide the actual recording, and AFP Westcom hindi pa po sila nag-react regarding this. But if indeed, ma'am, let's say they provided the Chinese embassy na may ganitong recording, may transcript, eto rin ba, ma'am, yung dapat na imbestigahan? And we're also asking then, ma'am, the Chinese embassy if indeed AFP Westcom is aware if the conversation is being recorded. If that's the case, ma'am, will they also be liable? Kasi di ba, ma'am, alam naman natin na kapag ganyan may mga conversation, dapat both sides ini-inform if the conversation is being recorded. Well, basang-basa na ang papel ng China sa mga bagay na dapat nilang i-inform, na hindi nila ini-inform, o mga bagay na kung meron man, na hindi nila dapat sinasabi pero sinasabi nila. Grabe ang information warfare talaga na wini-wage ng China. At dahil ganun ang katapat din natin, no? Hindi lang yung pambubuli nila sa West Philippine Sea, hindi yung klaro at napaka-dubious na papel dito sa mga POGOs, hindi lang yung questionableng majority interest sa ating national grid. Dahil ganito rin ang information warfare at influence operations na wini-wage nila. Lalong dapat nating pagpursigihan to get at the truth and to uncover what is just smoke and mirrors sa kanilang ginagawa. So kung meron talaga silang recording at kung meron talaga silang transcript, they should at the least make it available to the government, to the executive. Dahil seryosong claim na naman nila iyan ng isang, ano po yun, yung agreement, what did they call it? New model, yung sinasabi, yung pinangangalandakan na naman nilang new model dyan sa West Philippine Sea. The last I heard, the only model is under the UNCLOS. The last I heard, the only model is yung pagkapanalo natin sa Hague Tribunal. And the latest I heard, ang pinakabagong bahagi ng solo at totoong model ay yung kapapasalang namin na Maritime Zones Act. So that's a serious claim on their part. Pinakabago na naman nilang kine-claim sa ating karagatan, sa ating teritoryo, sa ating exclusive economic zone. At I cannot speak for the AFP Westcom, pero yung Department of National Defense, si Secretary Chodoro has already warned us also na baka pinaghahati-hati tayo ng China para i-divert yung atensyon nating lahat sa mga violent
aggressive at saka dangerous moves nila laban sa iba't ibang vessels at mamamayan nating mga Pilipino sa karagatan. Hindi pa man nagsalita yung AFP Westcom, nagsalita na nga yung DND at si Presidente mismo has been speaking about these various actuations of China, whether sa West Philippine Sea or sa embahada nila dito sa Pilipinas. So, kung may kiniklaim silang ganoon, patunayan nila. And then, of course, that would become material sa inaabangan ko pang investigasyon ng resolution ko on the gentleman's agreement or agreements kung mas marami man yun na kiniklaim ng China. Na-refer na rin po iyon sa Committee on Foreign Relations and inaabangan ko na lang hanggat maaga sana yung pagdinig doon. Lang po akong follow-up. Regarding dun, ma'am, since sinasabi nyo nga na parang yung information warfare kasi yung nangyayari dito, no? Since magko-conduct na tayo possibly ng itong hearing, meron ba tayong caution, for example? Kasi there possibly mga ilang senators na rin po nagsabi na may mga sensitive information na ma-discuss and obviously the other side is also monitoring what is happening. Are you planning na may mga certain topics na gawing executive instead na public and then piliin lang yung mga, hindi masyadong, that would not jeopardize our national security? Posible naman yon. Sanay na sanay ang Senado at ang lahat ng senador na kapag may hiniling ang isang may hiniling ang isang resource person at pinagbigyan ng chair at wala namang mag-object sa aming mga senador na miyembro ng komite or kahit sinong senador, madali namang pumasok sa executive session. Anyway, minded ang buong Senado na ang taas ng interes ng publiko sa ganitong mga issue. Recent surveys have even showed na gusto talaga ng karamihan ng mga Pilipino na umalis ang China sa ating bahagi ng dagat. Surveys show na ang karamihan ng mga Pilipino gustong ang gobyerno ay gawin ang lahat na kaya niya para paalisin ang China sa ating teritoryo. Kaya dito sa pinakahuling kabanata na ang gulo-gulo at paiba-iba ang sinasabi ni Duterte at ng mga dating cabinet members nila tungkol sa so-called gentleman's agreement na iyan, ang higit na kalinawan dyan ay mas mabuti. Of course, mindful of any national security considerations. Hi ma'am, good morning. Hello po. Ma'am, regarding do sa gentleman's agreement, na-refer na po kasi sa Senate Committee on Foreign Relations. Apo. So ma'am, sino po yung mga nilulook forward natin na maipatawag po dun sa inquiry? Well, kailangan desisyonan niya ng chair yung kanilang tatawagin si Duterte ba? Kinatawan ng Chinese embassy ba? Yung ating mga defense, national security, National Intelligence Coordinating Agency, Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy, lahat nung may kinalaman at may mahalagang opinyon dun sa di umanong pagkakasundo ni Duterte na hindi na natin i-reinforce yung BRP Sierra Madre dun sa Ayungin Shoal. Posible din, Department of Energy dahil ang implikasyon ng Ayungin Shoal ay doon din sa Reed Bank kung saan ang yaman-yaman di umano ng mga gas and oil reserves na kailangan natin lalo na't kung totoong paubos na ang Samalampaya at ang Reed Bank naman ay nasa loob din ng teritoryo at EEZ ng Pilipinas. Pero ma'am, kayo, personal point of view, gusto nyo si former President Duterte mag-appear talaga? Di ko naman masabing gusto ko silang makita pero ang trabaho po ng komite at ng Senado ay kunin as much as possible first-hand, primary source, straight from the horse's mouth, ika nga, ang mga totoong kaganapan, ang katotohanan sa subject ng aming mga investigasyon. Dahil din in aid of legislation. Kasi kailangan naming tanungin, ang isang dating presidente ba, kahit ayaw kong maniwala na kahit sinong presidente ay kayang ipagkanulo ang pambansang interes natin, kailangan namin itanong, ang isang dating presidente ba pwede niyang
obligahin ang lahat ng mga susunod na presidente, di umanong architects of foreign policy, na hayaang maagnas na lang sa hangin at sa tubig ng Ayungin Shoal ang isang BRP Sierra Madre at mawala na lang, mabura ang sa ngayon pinaka-importanteng sovereignty marker natin sa West Philippine Sea. Ma'am, last question na lang. Kahapon po kasi wala naman pong particular na pinoint out si Senate President Juan Miguel Zubiri, pero niremind niya po yung mga fellow senators na wag daw pong ma-turn into political witch hunt yung mga inquiries. Your reaction lang po. Narinig ko lamang kay SP yung salitang political. Hindi ko naman narinig yung salitang witch hunt. And naintindihan ko yung ibig nilang sabihin at in a way, hindi naman sa hindi kailangan yon, pero refleksyon ng aktwal na pakiramdam ng karamihan ng mga Pilipino. Dahil lumalabas din sa survey na arguably, yung usapin ng pambansang interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea ang pinaka-unifying issue sa ating mga Pilipino. Pero sabi ko rin sa privilege speech, kahit na or dahil kailangan nating magkaisa, importante ring mag-establish ng accountability. Kung merong lumabag sa ganyang dapat na pagkakaisa, kung merong nagtraidor sa pambansang interes ng Pilipinas, kailangan papanagutin din sila. Next, si Marlon Ramos, inquirer. Morning, ma'am. Good morning. Morning. Ma'am, do you intend to summon din yung mga member ng Municipal Council ng Bamban? Kasi yesterday, Senwin was asking Mayor Guo kung yung relasyon niya sa Hongsheng. Kahit nasa dokumento, siya yung representative. In black and white. Sinasabi niya na hindi siya. At pinakilala niya lang. Kung siya talaga yung humarap sa di ba, makikilala siya nung vice mayor and the town council members. Posibleng paimbitahin din yung members ng municipal council, whether yung past at o yung present. Dahil yung nakaraan at paulit-ulit si Mayor Guo na ang dating administrasyon. So, sila nga ang nag-issue ng letter of no objection o LONO kay then Alice Guo bilang representante, nakasulat sa dokumento, representante ng Hongsheng, at nabanggit din ni Attorney Asek Benitez na nabanggit din nila na yung members ng Municipal Council ay naging subject din ng kanilang fact-finding sa loob ng department ng DILG at posibleng subject ng findings and recommendations. So, very possible, maimbita rin sila. How about residents po? Regarding doon naman sa identity and personality of Mayor Guo. Could be, dahil sa research namin at ang mga kababayan natin sa Bamban, magkakakilala silang halos lahat. As in, walang nakakakilala kay Mayor Guo nung una siyang biglang lumitaw doon at tumakbo at nanalo bilang mayor. As in, sabi nung ibang mga kausap namin, zero ang nakakakilala sa amin sa kanila nung panahong iyon. Have you received any information at even kahit na initial lang from the intelligence community regarding the personality of Mayor Guo? Ongoing ang investigations nila ng mga intel agencies. So, karamihan nung ipinakita at itinanong ko kahapon sa hearing ay galing din sa aming research kay Mayor Guo at yung buong Baofu operations na iyan. And we also, through the hearing yesterday, we also shared those with the government agencies at na-appreciate din namin kung meron din kaming nakukuha mula sa kanila. Should our intelligence community be also concerned regarding the identity of Mayor Guo and the possibility that there are other persons na galing sa China na pumasok hindi lang sa politika pero sa business community, ibang sectors, even from the media? I'm sure they're very concerned dahil sila yung bahagi ng ating national defense and national security establishment
na mandato nila siguruhin na on the level yung totoo yung mga bona fides ng iba't ibang mga taong pumapasok dito sa ating bansa, lalo na mga dayuhan. Halos hindi naman na nila kailangan sanang pumasok sa ekonomiya natin dahil thriving naman yung Filipino-Chinese community natin na mga Pilipino. Ang nakakabahala ay kapag itong mga dayuhan ay pumapasok dito sa ating bansa and then either pumapasok sa pamamagitan ng economic activities, lalo na nitong napaka-negatibong POGO, para magkaroon ng entry point sa ating politika. So I'm sure, very concerned ang intelligence community ng Pilipinas dyan. I'm sure inaalam po nila iyan.